Datunghayan din sa rescue ang mga malalagim na aksidenteng kumitil sa maraming buhay noong taong 2011. Naging mapait man ang kinantungan ng ilang biktima. Sumibol naman ang pag-asa sa mga nakaligtas sa trahedya. Silang may ikalawang buhay. Tinatayang umaabot sa 30,000 ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa Skyway araw-araw para sa mas maginhawang paglalakbay. Pero noong ika-26 ng Hulyo ng taong ito, naging mapanganib itong ruta ng isang pampaserong bus ang nawalan ng kontrol at bumulusok pababa mula sa Skyway hanggang West Service Road. You have multiple casualties or maraming tao ang kailangan mong tulungan. Especially lahat sila nangangailangan ng tulong. Lahat sila priority. Ang problema, kulang tayo sa manpower. Ano mang mangyari doon sa magiging pasyente mo, basta ginawa mo yung dapat mong gawin para matulungan sila. Mabilis siya, and nasa likod lang ako ng driver. Malakas din ang ulan. At the same time, hindi ko na rin gaano tanaw yung sa labas. Kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos, may nauna lang sa amin na pulang sasakyan. Then after nung red na sasakyan, para kaming bumangga. Akala ko nabangga lang kami. Tapos umikot siya, then pahulog na kami pa ilalim. Nagising na lang ako, nililipat na ako sa patrol ng Skyway, papunta ng emergency. Sa pagsagip kay Catherine, nakahinga ng maluwag ang kanyang ama at anak na umaasa sa kanya. Ngayon, pinagpapatuloy ni Catherine ang biyahe ng kanyang buhay. Kagagaling ko lang ng hospital kasi nagkaroon ako ng carpal tunnel surgery sa right arm. Okay naman, medyo nakaka-recover, nagko-commute na rin, nakakapag-adjust, tsaka hindi na rin ako nahihirapan. Yung sa South Sufar Highway na nag-rescue, siguro kung hindi nila kami binigyan ng first aid, hindi rin siguro magiging stable ako sa emergency. Thankful ako kasi second life nga to. Hindi lamang mga motoristang nasa panganib sa kalsada, nasa hukay din ang isang paa ng mga pedestrian tuwing sila ay tumatawid. Sa MacArthur Highway sa Valenzuela, iba't ibang klaseng sasakyan ang pumapaspas. Kabilang na rito ang mga dambuhalang bus. Sa isang insidenteng nadokumento ng rescue, noong ika-16 ng Hulyo, isang binatang magdiriwang sana ng kanyang kaarawan ang nabundol ng bus. Ang biktima, kritikal ang lagay. Ang head injury po, kung hindi po talaga natin mamamanage po yan ng maayos, pwede nga po siyang mamatay. Noong pong time na yun, nasa panganib po siya, pero malaki po yung chance na mabuhay po siya. Sa kabila ng kritikal na kondisyon ng pinagdaanan ni Sed, nabigyan pa rin siya ng pangalawang pagkakataon. Yun naman po yung goal namin dito sa rescue makasave ng buhay, makaduknaw ng buhay. Mag-thank you na lang siya kay God for dun sa pagkakataon na binigay ulit sa kanya. Enjoy niya ulit yung life niya, mabuhay ulit siya ng normal. Siguro kaya siya binigay ng chance kasi may purpose yung buhay niya. Simpleng pasasalamat ang naisipahatid ni Sed sa nagdugtong sa kanyang buhay. Physically po, okay na po ako ngayon. Kay Miss Nerissa po, nagpapasalamat po ako sa kanya. Kasi po, siya na po yung naging hero ng buhay ko, naging way po para magkaroon po ng chance na makuha po yung mga pangarap ko. Sa biyahe ng buhay, minsan, hindi maiwasan ang mga aberya sa daan. Pero sa kabila ng mga aberyang ito, may mga taong tumutulong sa pagsagip. Gandang Tala Soap. Linis at kinis para sa busilak na kalooban. Heart Evangelista bilang Diana.